Hello, 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 hello. Okay, magandang araw sa ating lahat. So ito, balik tayo sa manok. Meron kasing requested to sa mga natin subscribers natin. Parang dahil sa ang content natin dito ay mixed to. So ayaw nilang makinig sa iba't ibang mga natin. Iba't ibang mga other post natin, yung post ko tungkol sa Muslim. Anyway, wag kayong magtaka kung bakit to parang maraming dumi. Basurahan kasi ito eh. So dito, yon ang manok natin, inilagay natin sa labas. So yon yung mga stray natin. Stray natin unit, ano yan, mga bagsik na mga manok yan. Mga bagsik yan na mga manok. So ganun ka, kung gusto mong maganda or gumanda ang breeding mo, huwag mo ikulong yung mga mo. Ito pang isa, tingnan mo, malaki na yon, ngunit andyan ko nilagay pa rin sa labas. So gaganda ang mga nila, ang strategy of fight nila pag ilalagay mo sila sa labas. Ito pang isa, baka sabihin nyo na niloko kayo. So, sabihin nyo niloko kayo, walang tali yan, walang tali yan, baka sabihin nyo niloko kayo sa mga post ko. Hindi ko kayo niloko. Stray yan, mga stray. Ngunit mga malalaki na. Ang iba nandyan malaki kasi itong ko. Malaki itong baka yung sinasabihin nyo ng mga sinabi ko rito pang lang, parang niloko ko kayo. Hindi ko yung niloko. Sinabi ko sa inyo ang lahat dahil alam ko nakukunti lang kayo rito. Alam ko nakukunti lang kayo rito ang manonood. Kukunti lang kayo mga loyal dito. So bakit ko naman kahit sa inyo, yun lang ang maibigay ko sa inyo ng mga gift. And mayroon pang iba. Yan, nilagay ko lang sa itaas. Yung mga stay na mga inahin. Yan. Baka sabihin nyo niloko kayo, hindi ko kayo niloko. Baka sabihin nyo pitsugin tayong breeders. Pitsugin nga, naubos na mga manok natin sa natin, kasasabong natin. Baka sasabihin nyo kukunting mga pusta natin, hindi ko nagpupusta ng kukunti. Pag hindi bumaba sa hindi tumaas sa 10, 15, 20 to 50, 60, hindi ko ilalaban yung manok ko. So ngunit kaso lang, bakit kumunti sila? Dahil sa kinimigay ko yung mga manok ko. Yun, 3 beses tayo nagbigay ng mga manok natin. Tig more than 20. So almost din. Almost 80 to ganun yung mga binigay natin. Kaso lang mga binigyan natin, nanintindihan naman natin kasi yung mga friend natin wala silang mga pera. So pag mayroon silang mga manok, bininta nila yung mga manok nila sa atin. Ngunit ito ganyan ang gagawin ninyo kung gusto nyong gumanda ang breeding nyo, my friend. So kailangan nyo yan sa labas. Diyan nyo ilagay sa labas. Basta't pwede nyo pang ilagay sa labas, lagay nyo, basta't wala lang mga bayawak, wala lang mga magnanakaw. Diyan nyo ilalagay yung mga manok nyo. Huwag yung lalong-lalo na pag ikulong mo, maliit pa. So as what I said, wala silang strategy in fighting. Hindi maganda ang strategy in fighting nila pag ikinulong mo. Kita mo ba yung mga mga big time breeders, nilagay lang nila yon sa labas. Hindi nila alam na yung mga ginawa nila ayaw ang pinakatama. Nilagay nila sa labas dahil sa sobrang dami. Kaya nga sundin mo sila. Yan, kukumpletuhin mo lang sa immunization. B1, ano mo yan ng B1 dahil sa sisipunin yun. B1 at saka lasuta. Lasuta ano mo yan, dalawang uri ng lasuta with bronchitis and lasuta plain.
So pag bumili kayo ng lasuta, bumili kayo ng lasuta with bronchitis, no, pang hindi siya sipunin. Ngunit kailangan na ano mo yan, immune mo na sa B1, B2 ba yan? B1. So yan yung isa, tingnan mo sa labas. Yan. Yan. Inilagay ko lang yan sa labas. Ang mga manok mo, basta dyan mo ilagay sa labas, magiging deadly yun. Hindi nyo nalalaman yun dahil hindi kayo martial artist eh. Kaming mga martial artist, binigay ko sa inyo, martial artist ako eh. Yung mga martial artist din na mga hindi magaling maglaro. Pag ang martial art niya ay hindi masyadong maganda. Hindi siya martial artist siya, ngunit hindi siya magandang maglaro. Hindi niya to malalaman kung bakit ganito ang pagmamanok. Pag nakita mo ang isang martial artist na ang manok niya inilagay, tinali niya maliit pa, inilagay sa kulungan maliit pa, hindi magandang martial artist yun. Dahil kung magandang martial artist siya, ilalagay mo yan sa labas, gagawin mong stray yun. Dahil dyan sila magkaka-acquire ng magandang strategy sa doing the fight. So, ang next mong gagawin ay ang pagpili na lang ng gaffer. Nagkakamali rin ako eh. Yung mga taga dito sa Negros. So, doon ako lumaban sa Bato. Bato yun? Nangka, Sitio Nangka yun. Sitio Nangka, Barangay Bato, Sagay, Negros Occidental. So, nagkakamali ako doon sa paglalagay ng tari. So dito ang paglalagay ng tari, mayroon kasing diferensya ang paa ng manok ko. Na sinabi ko sa taga sungo, ano yung sa inyo sa Tagalog yung sungo, taga hanap ng kalaban, na kailangan dalawahin ang tari. Hindi siya tumupad sa atin eh. So yun, natalo yun dahil so yung yung tahid niya ay medyo parang may diferensya yung niya. Parang parang nagliso-liso, sabihin pa siya gliso-liso ng pani to gunod. Yan. So yun ang dahilan kung bakit tayo natalo. So by this December pa tayo muling maglabakbak na naman. So dito makikita nyo naman ako, mostly dito tayo sa Sagay. So dito, pag dito sa Sagay, so makikita nyo tayo rito. Kita tayo. So dito, sana hindi tayo nagkakamali. Parang 3 successive ang pagkakamali ko. 3 successive ang pagkakamali ko sa paglagay ng tari. That's why mayroon talagang mga incidents na ganyan. Kung saan ako nagbigay ng nagbigay ng post tungkol sa paglagay ng tali sa mga faults ng mga gapper, doon naman ako nagkakamali. Slap sa face natin, parang sampal sa pagmumukha natin yung mga post natin. So dito ngunit hindi naman laging nagkakaganon. Ito lang, pipiliin mo ang gapper basta't matagal mamatay yung yung manok niya, yung kalaban ng manok. Huwag kang laging magpapalagay doon. Pipiliin mo ang mga bagsik ng gapper dahil kailangan talaga. Yun ang pinakakailangan ng isang breeder, ang bagsik na gapper. Ang secondary na lang yung manok eh. Di mo alam yung manok, secondary mo na lang yun. Matatalo lang ang magandang gapper kung case to case basis yun. Ang paglalagay ng tari case to case basis yun. Diferensya sa paa, naputol ang tari, yun ang mga yung mga causes ng defeat ng natin. Ito lang laging tandaan. Dahil I do believe na kukunti lang tayo rito. Yun lang ang gawin nyo. So gawin yung stray ang mga yung mga sisiw nyo, ngunit kukumpletuhin nyo kagad sa immunization. B1, ilan lang yung B1? More than 200 lang yun eh. Yung lasuta with bronchitis, I think more than 300 or 400.
So dito, unahin mo yung B1, tapos yung Lasuta with bronchitis, yun lang iano mo. Tapos i-stray mo upang hindi sila namamatay, dahil pag mayroon silang immunisasyon, matagal silang ng sakit. Hindi sila sipunin yung B1 upang hindi sipunin yung Lasuta at bronchitis. Yan, para pa rin yan sa ubo at saka yung mga yung mga namamatay ang manok na parang ang balahibo ay madaling so inasaya pa madali mong magabot ang buhok, pumok ang balahibo sa manok. Yun, mga Lasuta, tamaan yan ng Lasuta. Huwag kayong kampante mga friend, kailangan sa panahon ngayon, kailangan immunize tayo. Pag hindi kayo nag-immunize, walang yung mga manok nyo. So dito sa akin, yung mga sisiw ko ay yung mga sisiw ko namamatay yung mga sisiw ko dahil ang inilagay kong immunization ay Lasuta with bronchitis. So that's why dito ang lagi kong binibigay sa inyo yung mga experiences natin. So kailangan hindi naman tayo ng loko dito ng tao. Ano bang makuha ko pag lulukuhin ko kayo? So dito ibinigay ko sa inyo ang mga natin for your benefit, yung mga experiences natin sa pagmamanok. Kaso lang dito hindi ko talaga maituro sa inyo ang ang paglagay ng tari na nagiging bagsik ka na tagalagay ng tari, dahil sa tumingin din yung ibang naglalagay ng tari. As what I said, wala pa akong nakita dyan na mga bagsik na tari na naglalagay ng tari dito. Kahit na yung nangyari sa manok ko, matagal pa nilang napatay yung manok ko yung tari ng manok ko nagliso yung bulang ba, matagal pa nilang napatay. How much more pag hindi nangyari yon? Ang tagal binatay ang manok ko. So dito yun ang mga gaper na so atin pa yun, mga tampuhaw, mga pigaw yun. Pag hindi nangyari yun, tudas lang sa akin dito, 1, 2, 3 lang So kasi lang yun, 3 times na nangyari sa atin. So yung isa, yung dalawa, wag na nating usapan yun. Basta't ganun ang mga pangyayari. Okay, so dito ganyan lang. Gaper titingnan mo ang gaper, yung mga yung ibang tips sa pagbibigay ng mga gamot sa manok natin. Titingnan nyo lang ang titingnan nyo ang ibang kong mga post. My friend, hanggang dito lang muna. Hindi pa ako nakapag-isip ng mga tamang mga iba pang mga content dito. Next time na naman, have a blessed day everyone. This is your friend Alfredo Gallego of this channel, Alfredo C. Gallego.